Maraming mga Pilipino ang nangangarap maging artista dahil sa laki ng kinikita nila sa bawat pelikula o teleserye. Pero sa totoo lang, ang buhay sa showbiz ay hindi palaging sigurado dahil pwedeng bukas o sa susunod na taon ay wala ka na sa uso o wala nang kumuha sa iyo para sa mga bagong proyekto. Kaya naman, ang mga matatalinong artista na sikat ngayon ay hindi lang basta umaasa sa talent fee, kundi ginagamit nila ang kanilang pangalan para magtayo ng sariling mga kumpanya at tindahan. Ang mga negosyong ito ang dahilan kung bakit kahit hindi sila madalas mapanood sa TV, ay patuloy pa rin ang pasok ng milyon-milyong pera sa kanilang mga bank account. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga sikat na personalidad na naging matagumpay na mga boss sa likod ng kamera. Sino kaya sa kanila ang masasabi nating pinakamayaman dahil sa laki ng kanilang mga investment? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakaaktibong artista pagdating sa pagnenegosyo ay si Kim Chiu. Marami sa atin ang nakakakilala sa kanya bilang isang mahusay na actress at host. Pero noong taong 2022, sinimulan niya ang House of Little Bunny PH. Ang negosyong ito ay isang sikat na brand ng mga bag mula sa Thailand na dinala ni Kim dito sa Pilipinas bilang official distributor. Ang mga produkto nila ay mga bag na gawa sa balat o leather na mukhang mamahalin pero binebenta sa presyong abot kaya ng mga ordinaryong empleyado. Nagkakahalaga ang mga ito mula 3,000 hanggang mahigit 7,000 piso. Dahil sa sipag ni Kim, nagkaroon na sila ng showroom sa Quezon City at may mga tindahan din sila sa Cebu na sariling bayan ng aktres. Kahit nagkaroon ng problema noon tungkol sa usaping pera sa loob ng kanyang kumpanya, hindi ito naging hadlang para lalong lumakas ang benta ng kanyang mga produkto. Punta naman tayo sa mundo ng balita at pagkain kasama si Anthony Taberna o mas kilala natin bilang si Tunying. Alam niyo ba na bago pa siya naging ganap na sikat na broadcaster, ay nagsimula muna siya bilang isang part-time writer sa radyo. Dahil sa pagnanais niyang magkaroon ng matatag na kabuhayan para sa kanyang pamilya, itinayo nila ng kanyang asawa ang Katunyings noong taong 2015. Nagsimula lang ito bilang isang maliit na kainan at bakery sa Quezon City na naghahain ng mga pagkaing Pinoy tulad ng silog, champorado at mainit na kape. Sa ngayon, naging malaking tagumpay ang negosyong ito dahil mayroon na silang 7 sangay sa iba't ibang lugar, kabilang na ang mga terminal sa airport. Pinatunayan ni Anthony na kapag masarap ang iyong pagkain at maayos ang iyong serbisyo, tiyak na babalik-balikan ka ng mga tao. Hindi rin magpapahuli sa listahan ang aktor na si Richard Yap na mas kilala ng marami bilang si Sir Chief. Bago pa man siya pumasok sa pag-arte noong taong 2011, ay sanay na talaga si Richard sa pagpapatakbo ng mga kumpanya. Isa siya sa mga may-ari ng Wang Fu Chinese Cafe, isang restaurant na naghahain ng mga pagkaing Singaporean at Chinese. Dahil sa husay niya sa pagpili ng lokasyon at pagpapanatili ng kalidad ng pagkain, mabilis na dumami ang kanilang mga branch sa Metro Manila at Pampanga. Magkakaalam, share ko lang story ko. Dumating ako sa point na isang income lang hindi na sapat para sa pamilya ko. Kaya naghanap ako ng extra income at oo, marami rin akong pinagsisihan na online courses at online materials. Pero may natutunan ako. Dahil doon, unti-unting guminhawa ang buhay ko. May savings na, may bahay, may sasakyan, at nakakapag-travel abroad. Kaya gusto ko lang i-share ang mga nakatulong sa akin. Inipon at compile ko lahat ng online course at online materials na alam kong makakatulong din sa iyo. Litan ang link sa description at comment section. Nandyan din ang fashion icon na si Heart Evangelista. Hindi lang puro pagrampa at pagpipinta ang inaatupag niya dahil co-founder din siya ng Pure Living Wellness International. Ang negosyong ito ay nakatuon sa pagbebenta ng mga gamit pampaganda at mga gamit sa bahay na nakakatulong sa kalusugan. Sa pamamagitan ng direct selling, nagawa ni Heart na palaguin ang kumpanyang ito sa loob lang ng maikling panahon.
Bukod sa mga gamit pampaganda na binanggit ko kanina, ang kumpanya ni Heart Evangelista ay mayroon ding mga produkto na pampabango ng bahay gaya ng mga aroma diffuser at essential oils. Ang nakakaiba sa negosyo niyang ito ay wala silang mga pisikal na tindahan sa mga mall. Lahat ng kanilang benta ay dumadaan sa kanilang website at sa tulong ng napakaraming resellers at partners hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Ito ang bagong paraan ng pagnenegosyo ngayon kung saan hindi mo na kailangan ng pwesto basta malakas lang ang iyong network sa internet. Kung pag-uusapan naman ang mga inumin na paborito ng mga kabataan, hindi pwedeng mawala ang magkapatid na sina Tony at Alex Gonzaga. Noong taong 2017, itinayo nila ang Happy Cup sa kanilang sariling bayan sa Taytay, Rizal. Ang negosyong ito ay nagbebenta ng mga milk tea, frappe, at iba pang malalamig na inumin sa presyong talagang pangmasa. Dahil parehong sikat na vlogger at artista ang magkapatid, mabilis na nakilala ang kanilang brand at ngayon ay meron na silang mahigit 30 sangay sa iba't ibang panig ng bansa. Ang maganda pa rito, binuksan nila ang Happy Cup para sa mga gustong mag-franchise. Kaya naman marami ring mga maliliit na negosyante ang nabigyan nila ng pagkakataon na magkaroon ng sariling kabuhayan. Pagdating naman sa seryosong usapan sa pagkain, isa si Marvin Agustin sa mga pinakamatagumpay na aktor na naging businessman. Marahil ay naalala niyo pa siya sa mga pelikula noong dekada 90, pero ngayon ay mas kilala na siya bilang isa sa mga may-ari ng Sumo Sam. Ang restaurant na ito ay sikat sa mga pagkaing Hapon gaya ng sushi, tempura at ramen. Nagsimula sila noong 2005 sa isang mall sa Mandaluyong at dahil sa ganda ng takbo ng negosyo, lumawak ito at naging isang malaking grupo ng mga restaurant. Sa katunayan, humawak din sila ng iba pang mga brand gaya ng Kung Fu Kitchen at Tokyo Grill. Bagamat may ilang mga branch at konsepto silang kinailangang isara sa paglipas ng panahon, nananatiling matatag ang pangalan ni Marvin sa industriya ng pagkain dahil sa dami pa rin ng kanyang mga natitirang kainan. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang veteranong aktor na si Joel Torre. Kung ang hanap mo ay ang tunay na lasa ng Bacolod, sigurado akong pamilyar ka sa JT's Manukan Grill. Nagsimula lang ito bilang isang maliit na takeout counter sa Quezon City noong 2003, pero dahil sa sarap ng kanilang inasal na manok at liempo, mabilis itong pinilahan ng mga tao. Sa ngayon, meron na silang halos 40 sangay sa buong Pilipinas at ang nakakamangha pa rito ay umabot na sila hanggang sa Singapore at Dubai. Maging ang mga pasahero ng AirAsia ay pwedeng makatikim ng kanilang sikat na chicken inasal habang nasa loob ng eroplano. Patunay ito na ang simpleng pagkaing probinsya ay kayang makasabay sa world-class na merkado basta't tama ang pagkakaluto at pamamalakad. Sunod sa ating listahan sa pagkakataong ito ay ang phenomenal star na si Vice Ganda. Alam nating lahat na halos araw-araw natin siyang nakikita sa TV, pero sa kabila ng kanyang busy na schedule ay nagawa niya paring itayo ang Vice Cosmetics. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang makapagbigay ng dekalidad na make-up para sa lahat ng uri ng tao sa murang halaga. Ang kanyang mga lipstick at powder ay naging paborito ng masa dahil hindi mo na kailangan pang gumastos ng malaki para maging maganda. Ang bawat produkto na inilalabas niya ay mabilis na nauubos sa mga tindahan na nagpapatunay na ang kanyang kasikatan ay talagang nagagamit niya sa tamang paraan upang lumago ang kanyang yaman. Ang pagpasok ni Vice Ganda sa negosyo ng pagpapaganda ay hindi tsamba lang. Bago siya naging reyna ng entablado, mahigit 1 dekada muna siyang nagtrabaho bilang komedyante sa mga maliliit na bar. Noong 2017, ginulat niya ang lahat ng ilunsad niya ang Vice Cosmetics sa isang malaking concert sa Araneta. Sa katunayan, nakakuha pa sila ng Guinness World Record dahil libu-libong tao ang sabay-sabay na naglagay ng lipstick sa event na yon. Ngayon, ang kanyang mga produkto ay hindi lang sa Pilipinas mabibili dahil umabot na rin ito hanggang sa Australia at Amerika. Kung si Vice ay para sa masa, si Ann Curtis naman ang nagpakilala ng BLK Cosmetics. Ang layunin ni Ann ay magbigay ng mga makeup na madaling gamitin para sa mga taong laging nagmamadali pero gustong manatiling mukhang sosyal.
Simula noong 2017, naging kilala ang kanyang brand dahil sa malinis at simpleng disenyo nito. Dahil sa laki ng tiwala ng mga tao kay Anne, madali mong mahahanap ang kanyang mga produkto sa mga sikat na mall at maging sa mga online shopping sites. Pero kung pag-uusapan ang lawak ng negosyo, talagang nakabibighani ang narating ni Georgina Wilson at ng kanyang grupo sa Sunny's Studios. Nagsimula lang sila sa pagbebenta ng mga salamin sa mata noong 2013, pero ngayon ay meron na silang mahigit 100 tindahan sa buong bansa. Hindi sila tumigil sa salamin dahil pumasok na rin sila sa pagtitinda ng kape, mga makeup, at ang pinakabago ay ang mga sikat na insulated tumbler o flasks. Nakaka-inspire makita na ang mga paborito nating artista ay hindi lang basta umaasa sa palakpakan ng tao, kundi gumagawa rin ng paraan para sa kanilang kinabukasan. Ipinapakita lang nito na kahit gaano ka man kasikat, mahalaga pa rin ang pagiging madiskarte sa buhay. Sa lahat ng mga artistang nabanggit natin, sino sa kanila ang pinakahinahangaan mo pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo? Isulat mo ang iyong sagot sa comment section dahil gusto naming malaman ang iyong opinyon at huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.